Lahat naman siguro tayo aware kung ano ang haunted house. Pero hindi ba sumagi sa isip ninyo na maaring ang bahay ninyo, kaya may mga nagpaparamdam doon, ay isang portal sa kabilang dimensyon? Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sana batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang na kababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay, basahin na po natin kaagad ang ating first story for tonight. Meron akong dalawang pinsan na nakatira sa Japan. Meron silang kaibigan na nangangalang Aki. Si Aki ay natanggap sa factory upang magtrabaho. Laking tuwa niya dahil yung company na pinasukan niya ay nagbibigay ng libreng pabahay o apartment sa lahat ng employees na matatanggap. Pinuntahan na ni Aki yung apartment na binigay sa kanya. Napansin niya na iilan na sila doon kahit na napakalaki ng apartment. Sa first floor, 3. Second floor, 2. At sa third floor, tanging siya lang kahit napakarami namang kwarto. Pero hindi niya na inisip na nakakatakot yun, kundi tuwang-tuwa pa nga siya kasi nararamdaman niya na malilibre niya yung bahay. Unang araw dun sa apartment ni Aki, nagayos na kagad siya ng mga gamit niya. Ang aking dalawang pinsan ay binisita siya. Yung isang pinsan ko ay naiihi, kaya dali-dali siya nagsabi kay Aki na makikibanyo siya. Pagdating niya nun sa CR, nagtaka siya kasi meron kulay pulang ribbon dun sa banyo na nakasabit. May idea na siya sa mga ghost dun sa Japan dahil ilang taon na rin naman yung mga pinsan ko na nakatira doon. Ngayon nang makita niya yung red ribbon, nagmamadali siyang mag-CR at lumabas kaagad. Hindi niya sinabi kay Aki yung kanyang nakita dahil ayaw niyang matakot ito dahil alam niyang masayang masaya ito dahil meron na siyang tirahang kaagad. First week niya dun sa apartment, dito na nag-start ang mga kababalaghan. Sa unang linggo niya, tuwing matutulog siya, lagi siyang nakakarinig ng kumakatok ng mga 2 a.m. Minsan naman ay 3 a.m. Noong una, hindi niya ito pinapansin kasi naisip niya baka may mga lasing lang na nanditrip. Hanggang sa naulit ito na naulit at sa sobrang inis niya dahil nagigising siya, lagi niya binubuksan yung pinto nung time na may kumakatok. Pero wala namang tao at ang nakakapagtaka pa, nasa dulo yung apartment niya mula sa hagdanan. Kaya kung may mangtitrip sa kanya, makikita niya o maririnig niya itong tumatakbo papuntang hagdan. Kaya sinarado na lang ni Aki yung pintuan at natutulog na lang siya ulit. Second week dun sa apartment, kada sasapit na yung madaling araw, meron nangyayaring kakaiba lagi. Nung una, katok lang. Ngayon naman, meron ng shadow ng babae na nagpapakita sa kanya at nilalaro din yung kanyang electric fan, pinapatay sindi ito. Dito na siya na nag-start na matakot talaga, pero wala siyang choice dahil libre lang ito at napakalaking kabawasan sa mga bayarin niya, kaya niya tiniis na lang. Nilulunok na lang niya yung takot na kanyang nararamdaman. Third week dun sa apartment, kung unay katok, pagpatay sindi si electric fan at shadow lang, ngayon naman, talaga nagpapakita na sa kanya. Habang natutulog siya ng madaling araw, meron ng kumakalabit sa kanya. Hinihila yung kumot niya, kaya sa takot niya, nilalabanan niya yung paghila ng kumot. Talagang tinatalokbo na lang niya ito sa kanya and at the same time, siya ay nagdarasal. Hindi niya in-expect na merong mangyayaring ganito kasi noong una, matitiis niya pa. Pero ito grabe na talaga. Kalabitin ka ba naman sa madaling araw na ikaw lang yung mag-isa sa apartment at sa buong floor? Pasalamat na lang din daw siya at di naman daw siya sinasaktan ng mga ito o nagpapakita ng literal sa kanya talaga. 1 month dun sa apartment, ito yung grabe na talaga. Hindi lang pangangalabit ang ginagawa nila kay Aki,
kung hindi pagpapakita na rin. Nagigising na lang si Aki na may nakikita siyang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng higaan niya. Kamukha po ito nung sa The Grudge na horror movie din sa Japan. Sobrang puti at namumula yung mga mata. Sa takot niya, nilipat na lang niya yung mukha niya sa kabilang side para hindi niya ito makita. Pero unti-unting nararamdaman ni Aki na parang nangangalay yung braso niya. Wala siyang choice kundi tingnan yung braso niya sa kabilang side. Ang higa niya ay yung isang braso niya nakalapat sa left side tapos nilipat niya yung face niya dun sa right. Pagtingin niya dun sa braso niya, nakahiga na pala yung bata sa braso niya at nakatingin sa kanya. Napamura siya, pero ganun ulit yung ginawa niya. Tiniis niya at yung mukha hinarap niya ulit dun sa right side. Maya-maya, nawala naman yung batang lalaki. Pinilit niya na lang na itulog para pagkagising niya, umaga na. 1 month and first week niya dun sa apartment, habang natutulog siya, ginugulo na naman siya. Pero hindi na lang batang lalaki nagpapakita sa kanya, hindi isang taong pugot ang ulo at isang babae. Hindi na kinaya ni Aki. Tumakbo na siya papalabas ng apartment at dali-daling bumaba sa hagdanan kahit madaling araw. Nagbike siya papunta dun sa dalawa kong pinsan. 30 minutes siyang magbike para makarating sa bahay ng mga pinsan ko. Wala na siyang pake kahit sobrang lamig at napakadilim. Ang tanging focus niya lang ay makarating sa mga pinsan ko. Nung nakarating na nga siya sa bahay ng pinsan ko, nag-doorbell at nagulat yung mga pinsan ko kung bakit madaling araw ay pumunta siya. Pero mas nagulat sila pagkabukas nila ng pinto ay umiiyak si Aki at namumutla. Pinapasok nila ito at tinanong kung ano bang nangyari. Kinuwento naman ni Aki yung mga karanasan niya sa apartment na yon. Kinuwento naman ng pinsan ko na isa na nung nag-CR nga siya, may nakita siyang kulay pulang ribbon doon sa banyo. Doon lang niya natanong kung gumagamit ba si Aki nito. Ang sabi naman ni Aki, hindi, dahil clamp lang ang pantalin niya sa buhok niya. Nagpalipas ng gabi si Aki sa bahay ng mga pinsan ko. Kinaumagahan, bumalik si Aki sa apartment niya dahil may mga kukunin siyang mga gamit na gagamitin niya sa pagpasok sa work. Fast forward, gabi na si Aki sa apartment umuwi dahil nahihiya naman siyang makitulog ulit sa mga pinsan ko. Habang natutulog ulit siya, nagpaparamdam na naman sila. Pero dito iba na naman ang mga nakikita niya. Isang matandang lalaki at babae. Hindi siya lubos ang tinakot nito kasi biglang nawala. At eto na naman yung batang lalaki na maputi at pula yung mga mata. Tumatabi na naman to sa kanya. Grabe na yung takot niya dun sa batang ito pero hindi niya na kayang magbike papunta sa mga pinsan ko kaya naman tinawagan na lang niya ang mga ito. Hello, puntaan niyo naman ako dito please. Nandito na naman siya. Sabi ni Aki sa telepono. Anong location mo o yung address? Isan mo sa akin. Sabi ng pinsan ko. Sinan naman ito ni Aki. Pinubukang ilocate ng aking pinsan pero hindi nila makita sa mapa yung tirahan ni Aki. Sabi ng pinsan ko, Aki, hindi namin malocate yung location mo. Imposible yan. Yan talaga yung address ko. Try niyo ulit baka nag-i-error lang. Sagot ni Aki. Hindi talaga nila malocate yung location ni Aki. Buti na lang, nakapunta sila ng isang beses, kaya sinubukan na lang nilang tandaan yung daan papunta doon sa apartment. Nakapunta na nga sila doon kay Aki. Umakyat kaagad sila papunta sa apartment nito. Kumatok at pinagbuksan naman sila ni Aki. Namumutla ulit si Aki at umiiyak, kaya sinama na nila ito pabalik sa bahay ng mga pinsan ko. Hanggang sa kalaunan, umalis na lang si Aki sa factory kung saan siya nagtatrabaho. Nalaman nila na ang lugar na yon ay minsan hindi talaga nalolocate. May nagsasabi na portal daw ito. Dahil sa mga iba-ibang lagi niyang nakikita, maaaring ang floor na yon ang siyang daanan ng mga mumu. Nalaman din nila na mayroong pamilya na nasawi sa lugar na iyon. Dahil namatay yung asawa, ang ginawa ng babaeng natira, pinatay din niya yung anak niya at siya rin na nagpakamatay. Sabi ng pinsan ko, ganun daw kasi sa Japan.
Hindi uso sa kanila na magsabi ng nararamdaman sa ibang tao. Kinikimkim lang daw talaga lahat nila. Hindi tulad sa atin na naglalabas ng sama ng loob sa mga malalapit sa atin na tao. Okay, since medyo maikli po yung story, let's go ahead and read another one. This happened around early 2000, so almost 24 years ago. College pa lang yung tita nyo noon. Nag-college yung tita ninyo sa Maynila. Uwian ako everyday sa Taguig. On the side, sumali ako sa choir sa simbahan na malapit lang sa school. Hindi naman sobrang lapit, isang grade din naman. During Christmas time, nangangaroling kami. Siyempre dagdag baon din yun para sa mga broke college and high school students. Kapag nangangaroling kami, may cut-off hanggang 7 p.m. lang. Kasi nga, umuwi pa ako sa Taguig. That time, medyo mahirap sumakay pa uwi. Tsaka yung ibang member namin, taga-ibang lugar din. One time, inabot kami ng 8 p.m. sa pangangaroling. Nung pabalik na kami sa bahay ng choir master namin, sabi na kasama naming lalaki, mag-iba nga tayo ng daan. Dito tayo sa kabila dumaan. Marami daw kasing haunted house doon. Dahil nga mga pasaway na teenagers, sige, nag-iba kami ng daan. Yung nadaanan namin, maraming mga old houses. Nauna yung mga lalaki sa amin, tapos huminto sila sa tapat ng isang bahay. Nakabukas yung gate. Napakaganda ng garden na may punong malaki sa labas. Maraming Christmas lights. Pati yung puno, meron mga Christmas lights. Luma na yung bahay pero malaking bahay talaga. Parang mansyon. Sabi ng mga kakwar ko na lalaki, mangaroling daw kami, baka daw bigyan kami ng malaki. Ayaw na sana na choir master namin pero syempre napilit din. Noong mga time na yon, nakakaramdam na ako ng pagkaihi. Sabi ko makikihi ako, so pumayag na rin siya. Nagtao po kami at meron naman nagbukas. Maid yung nagbukas ng pintuan. Naka-maid's uniform kasi. Nagtanong kami kung pwedeng mangaroling. Sabi sandali lang daw at tatanungin niya lang yung mga amo niya. Maya-maya, may lumabas. Isang pamilya. May nanay, may tatay, may 2 anak na babae, naka-age group namin yung lalaki. Tapos may lolang naka-wheelchair na nakasimangot the entire time. Mukhang hindi natuwa sa aming kanta. Nagtanong kami kung pwedeng mangaroling at oo naman daw, pumayag yung tatay. So nangaroling na nga kami. After namin kumanta, nagbigay sila sa amin ng sobre. Sabi nung nanay kung kumain na daw ba kami. Birthday daw kasi ng anak nilang babae. Pero hindi dumating yung mga bisita ng anak niya. So ini-invite na kaming kumain. Yung choir master ko ayaw naman pumayag. Pero syempre, talo na naman siya. Kasi gusto na mga choir ko makikain. At ako naman ay makikiihi. So pinapasok kami sa bahay. Maayos naman yung bahay nila. Old school. Wooden floors, basta ganun level. May mahabang dining table at nandun yung handa na napakarami. Habang papunta kami sa dining table, nagtanong yung tatay kung saan kami kumakanta pa. Sabi namin, doon kami sa simbahan. Sabi naman niya, mga taga-simbahan pala kayo. okay naman sila, lahat ay nakangiti. Siyempre, hindi na ko na matiis. Sabi ko, pwedeng makiihi dahil ihing-ihi na ako. Medyo sumimangot yung tatay pero ngumiti ulit. Sabi dun sa maid, ituro sa amin yung CR, which is tinuro naman na nasa loob pala ng kusina. Yung choir master namin at isang babae rin na ka-age ko, sumama sa akin. Pagpasok namin sa kusina, biglang kumurap-kurap yung ilaw. Napakarami ng kusina at maalikabok. Tinuro sa amin yung CR malapit lang sa may pintuan nito. Yung CR din ay napakarumi. May watermark pa yung toilet. Sabi ng choir master namin, pagka wibi ko, umuwi na daw kami kaagad. Doon na ako kinabahan. Sabi niya sa akin, tingnan mo, ang dumi-dumi ng CR, parang walang gumagamit. Oo nga, kabukod sa watermark, maraming rin agyo yung CR. So pagbalik namin dun sa dining table,
May hawak ng plato yung mga kasama naming lalaki. Sabi ko, thank you na lang po, pero uuwi na po kami. Nagtanong yung nanay at tatay sa akin kung bakit daw. Sabi ko naman, pasensya na po kayo, malayo po kasi yung uuwian ko. Sabay senyas ko sa mga kasama namin na medyo dismayado. Sige daw, uuwi na daw kami kung hindi talaga kami mapipigil. Inabot ng tatay yung sobre sa akin at nagpasalamat ulit kami. Paglabas namin ng pintuan, nagtanong yung mga kakwar kong lalaki kung bakit kami aalis. Sabi ko, kinakabahan kasi kami ng choir master namin. Paglabas namin ng gate, sinabayan namin ng takbo ng choir master namin. Ay di nagtigsipagtakbuhan na kami. Pagdating namin sa bahay ng aming choir master, inutusan niya yung dalawang kakwar ko na balikan yung bahay kinabukasan. Yung sobrang binigay sa amin, inihiwalay namin. Sabi niya, magkita-kita daw ta kami bukas sa simbahan kasi anticipated mass, kaya kami kakanta. Kinabukasan, pag-akyat namin sa choir loft, nagkakagulo na sila. Sabi ko, anong problema? Sabi nung inutusan niya na bumalik dun sa bahay, hinanap daw nila ulit yung bahay. Pabalik-balik sila doon mula sa dulo ng street hanggang sa kabilang dulo, pero hindi nila makita yung bahay. Hanggang sa tumigil sila sa may nakasarang gate, kasi natatanaw nila na may mga puno sa loob. Sumilip daw sila sa siwang ng gate, pero wala namang bahay. Pero may puno at yun daw yung puno ng bahay. May sumita daw sa kanila na matanda kung ano bang ginagawa nila doon, kung bakit sila silip ng silip. Nagtanong sila, kung wala daw ba talagang bahay doon? Ang sagot naman ng matanda, dati meron, pero nasunog yung bahay ng mga 1960s. Kagagabi nga daw, may mga kabataan na galing dyan, nagsisipagtakbuhan. Ewan kung paano daw sila nakapasok, kasi natanaw lang daw niya mula sa bintana ng kanyang kwarto. Sabay turo daw ng matanda sa bahay niya na medyo malapit dun sa lugar kung nasan sila. Nakasarado naman daw yan, paano daw silang lumilitaw dun sa gate at ang iingay daw. Ayun, after ng misa, kinausap namin si Monsignor. Siyempre napagalitan kami. Hindi na kami nangaruning paulit. Yung sobre naman, may lamang pera na 1,000. Donate na lang namin sa simbahan. Mga 20 kaming choir member, pero 3 lang kami nakakaalala ng mga pangyayari. Ako, yung choir master namin, at yung isa naming kakwar na babae. The rest, parang nabura na sa memory nila yung mga nangyari. So let's discuss the stories na ating pong binasa ngayong gabing ito. So dun sa first story, alam naman natin na sa Japan talaga parang medyo hardcore yung mga multo sa kanila, yung mga espiritu. Na hindi ko naman alam kung bakit ganun. Kasi sa atin, kung natatakot tayo sa mga aswang, yung mga multo naman medyo, hindi naman natatakot ka pa rin naman sa multo, pero hindi naman yung ganito kagrabe yung mga nangyayari. Pero sa kanila kasi parang kakaiba yung mga multo nila, no? Yung parang pwede kang hawakan, pwede ka talagang saktan. Katulad nito yung parang sa, yung bata daw dun sa The Grudge yun sa Ju-won, yung tumatabi sa kanya. Ano kayang purpose nila doon? Parang gusto talaga nila siyang paalisin, ano? Kasi I doubt na gusto nila tatakutin siya ng ganito kung okay lang na nakatira siya doon. So talagang gusto siya paalisin doon sa apartment na yon. So mabuti na nga lang at hindi siya sinaktan, hindi naman siya nagkasakit, hindi naman siya minalas ng grabe-grabe, ganyan. Pero ako parang ewan ko, madali kasi magsalita, di ba? Kung wala ka naman dun sa mismong sitwasyon na yon. Pero para sa akin, parang carry pa. Parang sa akin kung nangyari yun, parang okay, mapagtsatsagaan ko pa. Parang hindi ko masyadong pagtutuunan ng pansin. Kasi napapapekto siya ko, okay, sige, kung alam ko naman multo dyan, hindi, sige, magparamdam ka, fine. As long as wag mo akong sasaniban, wag mo akong bibigyan ng kamalasan, wag mo akong bibigyan ng sakit, diba? Yun lang yung, yun ang hindi na okay. Kasi magparamdam ka dyan. Katulad ko may channel naman ako, di ko kwento kung mga pinagagawa mo dyan. Gusto mo ng exposure. Bibigyan kita ng exposure, ganyan. Okay, so yun. Pero mag-ingat lang din tayo, guys, sa mga, kunyari, kung matatakotin kayo, at di nyo kaya, okay, so, wag na kayong maghintay pa, wag kayong manghinayang sa pera. Kasi kung hindi pala kaya ng, ng spiritual ninyo, ng naturalesa ninyo, yun, baka mapahamak lang kayo kung pagpipilitan nyo yung sarili nyo doon sa lugar na yon. Doon naman po tayo sa second story. So, marami na akong narinig na ganyang mga kwento na
yung parang nakapunta daw sila sa loob ng lugar na yun, kunyari hotel o bahay or what, na parang may nakausap sila doon na mukhang okay naman yung bahay, buong buo. Pero pagbalik nila, wala na yung bahay, gumuho na pala ng ilang taon na yung nakakaraan, namatay yung mga nakatira doon. So para talagang hindi natin malaman kung nag-hunt ba tong lugar na to, pinakitaan ba sila ng parang mga multo lang ng mga nakatira doon dati, na kung nakita nila kung ano itsura nito bago ito nasira, or kung ano bang purpose talaga nun. So kung ano pa man, mukhang hindi maganda ang purpose, okay? Baka kung kumain sila doon, baka hindi na sila nakaalis, baka namatay na sila doon, baka mga ginagamit na ng demonyo yung mga kaluluwa doon, yung bahay na yun, yung lugar na yun, para makakuha pa ng ibang mga espiritu or malay natin, hindi sino ba makakapagsabi kung anong purpose nila, bakit sila nagpapakita ulit. Pero Diyos ko naman, ako kasi nangangaroling din naman ako noon mga kabataan ko, Diyos ko, pero never ako pumasok sa bahay ng mga hindi ko naman kakilala at makikikain pa kayo. So alam ko masarap kumain ng libre, pero wag naman to the point na medyo makapal na ang face, di ba? Parang ako nahihiya ako, Diyos ko, kayo ba hindi kayo nahihiya na papasok kayo at makikikain kayo sa mga taong hindi naman yung kakilala at hindi naman talaga kayo invited, na parang first time yung makita pero makikikain kayo doon. Naiintindihan ko pa kung nangyari nangangailangan ka talaga, pero hindi naman to mga nangangailangan talaga, hindi naman sila mga pulubi na nakikikain lang doon. Pero ano ba yun? Para sa akin medyo parang mahihiya akong gawin ito. At never ko tong gagawin, yung makikikain ka na lang ng basta-basta. May nangyari lang before ganyan, yung parang time na nagbabahay-bahay ako. Yes, may parang ganung eksena sa buhay ko. Nagbabahay-bahay ako, nag-offer ako ng landline sa PLDT. So, ayoko nang balikan yung, pero yun nga, meron ganyan na parang ini-invite kami kumain, pero never akong kumain. Never kong tinanggap yung alok na yon. I'm so sorry. But anyway guys, I hope na nag-enjoy kayo sa stories po natin ngayong gabing ito. Leave your comments down below. Please like this video at pakishare naman ninyo sa inyong paboritong social media like X, yung Twitter or Facebook or kung saan man. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mga kwento natin dito sa Kwentong Aswang Kababalaghan. Stay fabulous and spooky and see you in the next one. Bye-bye!